kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. At sa mga sandali pong ito ay ginaganap na po ang ika-17 misa o Fiesta Mass. At nakikita po natin na medyo nabakante na itong Plaza Miranda dahil yung mga deboto po na talagang kanina napuno po itong Plaza Miranda ay nagsipasukan na kahit nagpapatuloy na po yung misa ay pinapapasok pa rin po yung mga deboto para sila po ay mas taimtim na makapagdasal habang dumadalo po sa misa. At para bigyan pa po tayo ng karagdagan detalye kaugnay nga po sa kapistahan, makakausap po natin, makakapanayan po natin live ngayon si Reverend Father Robert Arellano LRMS, ang spokesperson at parochial vicar ng Quiapo Church. Magandang umaga po sa inyo, Father Robert. Magandang umaga po sa inyong lahat at magandang umaga sa tagapakinig at manonood ng Unang Hirit. Una po sa lahat, Father, nasa ilang tao na po ba, mga deboto, ang nagpupunta rito sa may Quiapo Church ngayon? At hindi po ba nababawasan yung kanilang pananampalataya at pagpupugay sa puon kung hindi sila sasama sa traslasyon at dito lang sila magsisimba? Unang-una, yung sa katanungang crowd estimate, tayo ay tumutukoy lamang simula ika-3 ng hapon kung saan nagsimula ang ating mga fiesta masses. Ayon sa ating command center, tayo ay nakakapagtala na ng mahigit kumulang 89,000 na mga deboto na nagsimba dito sa loob ng Quiapo Church. Kung pagbabasihan naman natin yung mga naganap na gawain sa Quirino Grandstand, mahigit 1 milyon pong mga deboto ang naitala natin. Ang lagi po naming sinasabi, kahit saan o anumang gawain ang kanilang pinupuntahan at sila'y nagpa-participate, ang pinakamahalaga po dito ay ang pagbabago ng kanilang puso. Kung saan sila mas nakikita nilang mas magiging banal sila, hindi po natin ito kinukondem o kinukundina. Kung sila man ay dumalo sa Quirino Grandstand o magsimba dito sa Quiapo, basta mayroong pagbabago sa kanilang sarili, ito yung ikinagagalak natin. Sapat na po yun. Opo, Father, last year, nakaalis po yung puon para sa traslasyon 4:44 ng umaga, ngayon 4:41. Yes po. Mas napaaga ng a few minutes. Significant po ba ang maidudulot nito sa pagbabalik po, sa paghihintay sa pagbabalik dito sa simbahan? At nakatulong po ba na gaya nung isang taon, apparently, nung isang taon pa pala, iba na rin po yung puon na ginagamit sa traslasyon at dun sa pahalik. Separate na rin po pala yon, no? Apo. Yung unang-unang katanungan, yung difference na 3-minute gap, medyo masyadong maliit ito, no, para masabi natin na makakaapekto sa kabuoang daloy ng traslasyon o pagpoprosesyon. Sa ikalawang tanong naman, nagkaroon ng mga pagbabago talang nagganap noong isang taon pa. Kaya nga yung mga ginagawa ngayon, lagi kong tinatawag, these are just improvements and enhancement. Kasi nagsimula lang din last year na kung saan yung imahe na ginagamit natin sa pahalik ay iba sa imahe ng pinoprosesyon. Kasi nung pre-pandemic po natin, kung ano po yung ginagamit na imahe sa pahalik, ay isa itong ginagamit natin at inilalagay sa andas. Pero since last year, na lagi kong ang tinutukoy na nagkaroon ng maraming pagbabago, iba po ang imahe sa pahalik at nakahanda na po ang andas dahil unang-una ito ay naka-glass enclosure. Kung sa ilalagay pa lang natin ito, hindi ito magiging ligtas dahil napakahirap magkaroon ng glass enclosure na ipapasok mo pa lamang ang imahe. Magkakaroon po ito ng matagal na gap dahil nga yung proseso ng pagta-transfer mula sa stage patungo sa bagong andas. At para yung mga darating pa rin po sa Quirino Grandstand, makakapagpatuloy ng kanilang pagpupugay. Isa po ito sa magandang rason na kung bakit kailangan may dalawang replika na ginagamit dahil unang-una nga tuloy-tuloy pa rin ang pagbugso ng tao sa Quirino Grandstand. At hindi natin sila maaawat, at hindi natin ito maaaring mapuputol hanggat may tao naroon ng imahe ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. At Father, para lang din sa kaalaman ng mga iba pang mga nanonood po sa atin, yung original po pala na head ay nandito pa rin po sa simbahan. Yung original na body ang ipinoprosesyon. So yung naiwan po dun sa Quirino Grandstand ay replica na lang, walang original part. Tama
Tama po kayo. Pero meron po bang dahilan kung bakit yung original body ang ipinoprosesyon natin? Dahil ito po ang ating tradisyonal na nakagisna na. Ang ginagamit po natin sa prosesyon ay ang bikaryo. Ito po ang kaniyang pangalan na kung saan matagal na panahon na ito talaga yung ginagamit natin sa prosesyon na kung saan bahagi ni bikaryo ay ang original na katawan niya. Mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Yan po ang tema ng kapistahan ngayong pong taon. Ano po ang ibig sabihin nito at ano po ang mensahe na nais nating parating sa mga nanonood po sa atin, maging sa mga mananampalataya at mga deboto? Unang-una, konektado po ito sa ating tema nung isang taon. Ang tema nung isang taon ay ibig nating makita si Jesus. Ibig nating makita si Jesus kaya nagkaroon ng pagbabago, unang-una sa ating andas upang makita ang mahal na pong Jesus Nazareno, hindi lamang ng mga dumadalo sa prosesyon, kung hindi ang mga taong nag-aabang sa Kanya, lalong-lalo na ang mga may sakit, may buntis, mga bata na naghihintay, no? At hindi naman kasama o bahagi ng prosesyon. Dahil last year, may mga nakita kami na mga hindi pa rin sumusunod, bagamat pang malawakan ng aming paanyaya na bawal sumampas sa andas. Kaya nga ngayong naipakita na si Jesus, dahil nakita naman natin na napakalaki na ng pagbabago, patuloy pa rin ang aming paalala na mahalaga ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa alituntunin ng simbahan. Isa pa, yung sa tema natin, kung mapapansin ninyo, paghahandog, saka pagsunod, pareho itong mabuti, no? Hindi natin sinasabing mas angat ang paghahandog o mas angat ang pagsunod. Ang sinasabi nating mas mabuti dahil kung tayo yung susunod, may bida dito, no? At ang bida Diyos. Tayo ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Samantalang pag sinabing paghahandog, kung tayo lang on our own ang maghahandog, laging kulang at hindi sapat. At ang pinakadakilang handog ay walang iba kung hindi si Jesus mismo. Alright. Kaya napakalaga po ang patuloy na pagsunod sa ating poong Jesus. Tama po. Maraming salamat po, Reverend Father Robert Arellano, LRMS, at spokesperson po at parochial vicar ng Quiapo Church. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po and happy fiesta sa lahat ng ating kababayan at mga kadiboto. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.